afternoon, everyone. Let's have another kapihan sa Senado for this week. And our guest for today is the Chairman of Committee on National Defense and Security, Peace, Unification, and Reconciliation. Let us all welcome Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Hi, sir. Magandang hapon. Good afternoon. Again, my privilege and my honor to be your guest here in Kapihan sa Senado. Do you have any opening statement, sir? Wala. Diretso na. So, Q&A. Sir, on the hearing sexual abuse sa showbiz industry, may mga criticism the way you handled the hearing last Tuesday? Monday ba? Tuesday. Monday. And then may open letter ho si Karen Davila appealing to lawmakers to stop victim blaming, treat victims with compassion and sensitivity. Kasi daw yung pagbuhay sa ganong traumatic experience is horrific, more so in a public hearing. Would you like to comment on that, sir? With regard to the criticisms that have been thrown against me, I will just issue a statement with regards to that. Okay. I understand that my recent questionings in a Senate hearing gave the public impression of me being harsh, insensitive, and apathetic. It was never my intention to victim blame or humiliate those who have come out to disclose the tragic realities happening in the movie industry or the entertainment industry, but rather to address a systemic issue that has been hurting our artists and workers. My passionate approach, which did not sit well with the public monitoring the proceedings, stems from a deep frustration that these problems have persisted for years. Parte po ako ng industriyang ito, kaya alam ko na matagal na po ito nangyayari at patuloy na nangyayari. Pero takot lumantad ang mga biktima, nahiyang magsalita. Ang mga isyong ito ay pabulong lamang na pinag-uusapan. Wala po akong intensyon na baliwalain ang nararamdaman ng mga biktima ng pang-aabuso, sexual abuse, or sexual harassment. Wala po. Ngunit, bilang parte ng industriyang ito, hindi ko kukonsintihin ang ginawa ng sinasabing may otoridad o kapangyarihan sa industriya. In fact, I condemn all forms of violence regardless of gender, particularly in this industry where abuses, katulad ng sinasabi ko, have been ongoing for so long. Alam nyo, kung ang kapalit ng bashings na ipinupukol sa akin o ang galit ng publiko ay para mas patuloy na pag-uusapan ng usapin ng pang-aabuso sa mga maliliit na artista o samahan sa industriya o para magkaroon ng mas malawak na kamalayan at pagkilos laban sa pang-aabuso, hindi lamang sa entertainment industry, kundi pati na rin sa iba't ibang sektor, ay malugod kong tatanggapin. In fact, mukhang naputol kasi yung video footage nung nagkaroon kami ng executive session wherein tinawag ko pa nga si Gerard Santos, and we spoke. I talked to him candidly. Then I asked him what was his plan. Sabi niya he wanted to file a case after 19 years, no. So, he even went up to my office. He even thanked me. Sabi ko, sige, kung ano, tutulungan kita. So, sabi niya, hindi raw niya kayang afford yung attorney's fees. So, sabi ko, sige, I'll be willing to help you. But at any rate, doon naman sa kaso ni Sandro. When I asked Sandro to narrate what happened, pinigilan siya ng abogada niya. Doon medyo ako na off dahil all the while I thought Sandro was already willing to narrate everything what transpired during that tragic evening.
So medyo napagalitan ko lang yung abogada ni Sandro for giving advice. For me, it's a wrong move na hindi niya ilantad yung mga pangyayari. Pero sa akin naman palagay, kung medyo hindi na for public consumption yung kanyang sasabihin, I will let him stop, no? Kasi hindi na maganda. So kaya kami nagkaroon ng executive session. Sir, do you think yung pangyayari na hindi napanood yung buong hearing ang naging dahilan kaya nagkaroon ng impression, naging harsh kayo dun sa ilang victim? That's what I feel, no? Pero rest assured, I am with you all the way. Kay Sandro, kay Gerard, at sa lahat ng mga biktima ng ganitong klaseng pang-abuso. Kaysa niyo ako. Sir, do you think there is a necessity na parang may consultation with DSWD paano mag-handle ng ganitong kaso? Kasi di ba, parang kung dapat ba in public, in-narrate ng mga victim yung nangyari. Kasi nga, traumatic sa kanila yun para sabihin pa rin uli in public. Well, the reason why they went to the Senate is that the father of Sandro, si Mr. Nino Mulak, I think approached Senator Bong Revilla kasi they are very close. At I think Sandro narrated to Senator Bong what really transpired. And I think in fairness to Senator Bong, sabi niya idulog niya lang sa NBI yung kanyang case. But si Senator Robin wanted to hear the case kasi syempre in aid of legislation dahil yung para palakasin natin yung batas tungkol sa mga sexual harassment na ganitong klaseng issue. So sir, dun sa dalawang hearing, ano na yung initial findings based dun sa mga nag-gather nyo na mga informations? May nakita na ba kayo na ano yung dapat na i-legislate para wag na maulit ito? At, well, that is the call of the chair of the Committee on Public Info and Mass Media. And I can contribute, I can also have my own inputs in helping craft the committee report. Sir, yung isa sa mga nirereklamo, yung independent contractor na si Nones ba yun? Naka-detain ngayon sa Senate. So I was the one who cited him in contempt because he continuously was evading the question, which is only answerable by yes or no. Hindi ko pa nga tinatanong yung mga nakasaad sa affidavit ni Sandro Mulak sa NBI because I already have a copy of that particular affidavit. Meron ko mga kopya. And I was only asking about his offer of financial assistance sa isang charitable institution of their choice, which was corroborated by an affidavit by Attorney Annette Gosson, who is the Senior Vice President of GMA7, who was present during that meeting. So ayaw pa rin naman. He was really very evasive in answering the question. I heard you visited him. Yes. Na-convince na ba? May nakuha ba kayong information from him? Ay, pa rin umamin. And I heard nag-complain po siya. May reklamo yung abogado niya kay SP Chis. Hindi magreklamo siya. Sir, ano particularly yung nirereklamo ng kampo ni Nones? Ano yung... Pinipilit ko raw na umamin. Well, it's true that I asked point blank the question, meron ba kayong ginawa dun sa bata? Hinalay niyo ba yung bata? Sabi ko, I will not divulge it to the media. Just tell me the truth. Wala po ginagawang masama sa bata. Sabi ko, kaya ko rin gawin yan. Pero sir, doon sa initial communication nyo kana Nino Mulak at saka kay Sandro, ito ba yung may mga... Yung dalawa? Pareho. Parehong mga ginawang kalaswaan. Where's the affidavit? And sir, do you think naman yung GMA7 hindi nagkulang sa pag-aksyon? I don't think so. Because nung idinulog nila sa GMA7, nung nireklamo nila yung dalawang independent contractors, agad-agad naman na inaksyonan ng GMA7, they issued a preventive suspension order. So they're suspended from doing any shows.
sa GMA 7. Any related question? Pero ano, Okay. Raymond. so hanggang kailan magtatagal si Jojo Nones dyan? Hanggat magsabi siya ng totoo. Hanggat sagutin niya yung mga tanong ng committee. So wala pang abiso, sir, na handa na siya magsalita next hearing? I don't know. So next Tuesday, sir, another hearing. Yes, I think Senator Robin as the chair scheduled another hearing on Tuesday. Sir, aside dito sa kay Sandro tsaka yung si Gerald, may mga additional pa kayong info na hindi lang sila, marami pang Marami mga, pa. This has been prevalent since the 90s. Pati hindi lang mga teenage boys. Pati yung mga babae. Meron din yan. So it is about time Alam mo, to do something. For example ako. Pero hindi naman nangyari sa akin dahil hindi naman ako kasing ganda lalaki ng mga iba dyan. Aspiring actor ako. Bata. Gusto ko sumikat. Gusto ko magkaroon ng project. Tapos itong mga ito, sige, bigyan kita ng project. Kakast kita sa ganyan. They're luring. Nilulure nila yung mga bagong artista. Siyempre, ako, gusto ko sumikat. Susunod ka na. Susunod ako. Diba? Yun ang mga nangyayari ever since. That is why I want to put this into a stop. Tigilan na natin to. Kaya kailangan palakasin natin yung batas tungkol sa sexual harassment. So sa palakasin, ibig sabihin, yung penalty, Hindi lamang yung penalty. Meron na, akin yung Facebook. Yung May iPod ko. Anyway, ilalad ko lang sa inyo yung mga inputs ko sa committee report. okay. So may identified na ano yung mga Yes. ile-legislate nyo o amiyandahan Yes. nyo na batas. May bagong batas kayo na isusulong o amendment lang doon sa existing law? Depende. Depende. Baka may bagong batas tayo i-introduce. Basta we are doing this in fairness to the Committee on Public Info and Mass Media. Maglalabas tayo ng committee report at isusulong natin yung mga batas na dapat related dito sa issue na ito. Before Cecil, sir, the mere fact na may mga criticisms nga, ang impression hindi naging maganda yung pag-handle, do you think makukumbinsin nyo pa na freely umattend ng hearing yung mga victims sa Senate? I think so. Dahil hindi naman ganun yung kanilang pakiramdam. Hindi. Sabi ko nga, kaisa nila ako dito. Kakampi nila ako dito, hindi nila ako kalaban dito. I condemn all forms of sexual harassment, all forms of violence, etc., etc. And walang additional na mga taga-showbiz na gustong mag-testify na naging victim din? I heard yung sa TV5, nag-reach out na yata sa committee. I'm not sure. But inaksyon ng kagad ng TV5, I think tinanggal na yata. Hindi, tinanggal. Tinanggal. From the service yung nirereklamo. Okay, Cecil. Sir, two things. Yung panawagan natin sa mga biktima na hanggang ngayon ay tumatahimik for fear na, di ba, parang natatakot at nahihiya. And at the same time, yung warning doon sa mga perpetrators. Doon sa mga nabiktima na, they can come out in the open and come here in the Senate, and I'm willing to give a helping hand to all of them. Hindi sila dapat mahiya. Hindi na sila dapat mahiya. Doon sa warning, sir, sa mga nagkukumit pa rin despite itong mga ganito. Humanda na sila dahil magpapasa tayo ng panukalang batas, a stiffer penalty against them. Okay, no more Okay, Camille. Sir, na-mention na merong pinasingkot na white Yeah. powder. Thank you for bringing that up. No. That is one of my major concern. Base sa affidavit, may drugs involved. Okay. Allegedly, accordingly, kay Mr. Sandro Mulak, nag-abot si Jojo Nones ng 500 peso bill folded like a straw
Pinold like a straw. Tapos binigay kay Sandro. Tinanong ni Sandro, para saan po ito? Akala ni Sandro pambayad ng parking fee or whatever. Hindi, magagamit mo rin yan. Sabi ni Jojo Nones. And after a while, itong Jojo Nones nag-pour ng white powdery substance sa table. Tapos meron yatang yung key card sa hotel. Parang pinapino yata yung powdery substance para maging smooth. And then after which, pinasinghot ni Jojo Nones si Sandro. At umayaw si Sandro, hindi po ako nagda-drugs. Siguro, nag-wine pinainom nung dalawang independent contractors. Nung nalasing. Siguro na hilo, tumikim ngayon ito, pinatikim. Pinasinghot. I mean, sa isang butas lang daw ng ilong. So medyo I do not know what kind of drugs but it appears, based on my own investigation, it appears to be cocaine. Is there a possible additional case against them? Yes, yes. Where did they get those drugs? And who supplied them those drugs? Natanong niyo sila, sir, about that? Hindi, tatanungin ko. Hindi, they keep on denying it. They keep on denying. Wala raw sila masamang ginawa. Umiiyak pa. Kaya din namin yun. Na umiyak. Oo. Kaliwa o kanan? May follow-up ka ba, Camille? Okay na. Okay na, more. Other issue na tayo. Sir, dun sa pag-escape ni dismissed Mayor Alice Guo, kayo kasi, anyway, sinasabi na ito yung malaking kahihiyan sa ating bansa dahil meron ng warrant of arrest, labas pa ng bansa, kung totoo itong si Alice Guo. So, indication ba ito na mahina ang intelligence community agencies natin at pagpapaliwanagin niyo po ba ating mga intelligence community and also some concerned agencies pagdating sa budget? Well, if it's true that Alice Guo has already escaped the country, has already fled the country, sinabi naman ni Presidente Marcos, heads will roll. So, I heard there's also an investigation that will be held this coming Tuesday. Maybe we can invite those agencies concerned, like the BID, the CAAP, and all agencies concerned, or NAIA. But I don't think, katulad nga nung when I stood up sa plenary, I don't think sumakay si Alice Guo dyan sa NAIA. Because kilalang tao yan eh. Saka mapera. I don't think dyan nag-charter ng plane yan. Nag-charter ng plane yan sa mga malilit na airport, yung mga hindi basic airport like sa mga probinsya. Sa probinsya, Luwakan, sa Baguio, malilit na airport yan, pwede na lumipad dyan. O kaya sa Vigan. No? And then, sir, kayo isa sa mga nanawagan na sana i-cancel na yung passport and then parang iakyat ito sa Interpol para malagay siya sa red notice. Yes, but tama rin naman si Secretary Remulla. How can he cancel the passport? Paano siya makakauwi kung nasa labas ng bansa? Di ba? And I think it's only the Secretary of Foreign Affairs who can cancel the passport or in the courts, no? If I'm not mistaken. Pero Malacanang through Executive Secretary Bersamin has ordered the DOJ and DFA na i-cancel na po yung pasaporte ni Alice Guo. And then, according to Senator Risa Hontiveros, DFA has reported the passport of Alice Guo, her siblings, and business associate Cassandra Ong sa Interpol for appropriate action. So, itong mga ganitong developments, sir, sa tingin niyo, anong ma-expect natin? Well, madali lang ma-identify yung kanyang well, I hope so. If that can help, well and good. Basta madala lang si Alice Guo dito mabalik lang sa Pilipinas, okay na. Pero do you think masasagot yung malaking tanong, bakit at paano nakalabas si Alice Guo? Yun ang isang malaking dapat pagtuunan ng pansin. Kung talagang, di ba, I warned the NBI, I warned the police department, yung police organization, PNP. Ang hina naman ng intelligence nyo pagka nakalaya pa yan. Di ba? Di bawasan natin intelligence fund nila pagka
pagka hindi nila masubaybayan yung taong yan. So, sir, nga ba, hindi ba indication yun? Ang hina ng ating intelligence agencies, bakit very controversial person, may mga warrant of arrest, and yet, nakalabas pa? Or, kumbinsido ba kayo doon sa sinabi ni Senator Chis? Kasi wala tayong general aviation. Kaya parang maraming kahit na may nasa watch list ng BI, nakakalabas ng walang records o malayang nakakalabas. Well, may katotohanan naman sinasabi ni Senate President. Talagang minsan we are ill-equipped. Pero mga iba naman, katulad ko, hanggang ngayon meron akong HDO. Ang problema kasi kay Alice Go, wala pa yata siyang HDO. Wala pa, sir. Ang merong siya, warrant of arrest, galing lang dito sa Senate. No? For her to appear here in the Senate. So, ibig sabihin, wala pang kinakasong gobyerno laban sa kanya. So, sa akin palagay, bakit pa siya kailangan magtago? Wala naman siyang kaso wala pang kinakasong gobyerno laban sa kanya. Sir, di ba kinasuhan siya ng human trafficking? Meron na bang kaso? Meron human trafficking. Complaint It's pala only a sa complaint. DOJ pala. Pero yung warrant, dito lang galing sa senator for her to appear, for her to testify. So, I'm calling on the attention of former Mayor Alice Go to appear and not hide. Kasi sumisikip na mundo niya. So, sir, dun sa sinabi ni PBBM na heads will roll, sino sa tingin nyo dapat makasama sa mga ulo na gugulo? Una, yung BID. Yung CAAP. Yung dalawang agencies na yan. O kaya yung NAIA. For their failure. Kasi pagka hindi sumipot si Alice Go, pagka umalis ka ng bansa, it is an indication of guilt. Yung paglabas niya. Of course. The mere fact na hindi siya humarap sa... Humarap ka na para malaman ng tao, harapin mo lahat ng kaso. Sir, Okay, Camille. may mga rumor na kumalat na sa NAIA daw merong mga escort system na ginagawa labas at pasok ng mga banyo. Yan ang naging topic nung sa Committee on Public Services ni Senator Grace po last year. Napag-usapan yan before. And I think may nangyayaring ganun. No? May charter na plano. Siyempre, nandun yung immigration. Bago isara yung aeroplano, yung pintuan ng aeroplano, meron pang pupuslit na isang foreigner na hindi mo na alam. Nakaalis na yung Baka pwedeng ganun mangyari. Okay. So, sir, do you support yung naging decision ng Senate na yung tatlong committee, Justice, Women, and the other one? Public Services, mag-conduct ng joint hearing tungkol dito sa nangyari. Paano nakisama po si... lahat naman kasi yung mga committee siya involved. I fully support it. So dito sa hearing na ito, sa tingin nyo ma-identify sino yung mga dapat managot, Yes. liable? Pero ako, mainly, yung Bureau of Immigration. Tsaka yung CAAP. Yung nga sir, maraming tatanong, bakit kaya meron pa rin tumulong kay Alice Go? No way. Hindi malayo. Mapera eh. Hindi malayo. Madaming pera eh. Kahit na yung mga assets at pera ba niya na freeze na ng CA ba o Anti-Money Laundering Alin? Council? Yung kanyang assets and then... Kahit na. So Marami pa rin siguro tumutulong. tinatago yan. Yung building nila sa Bamban, ilang hektarya yun? Meron pa rin sa Bulacan, sir, pala yun. Siguro. Okay, Cecil. Sir, yung sa threat na ikakat ng Senate yung intelligence fund, paano nila i-justify na kailangan nila yung more funds para makapag... Kung ito isang tao, hindi nila mahuli ano pa kayo iba? Vicky Buloy pa, di ba? So, hindi... Paano sila Paano kayo makukumbinsin na wag bawasan yung kanilang Intel Fund? Depende sa hearing, sa budget hearing yan, kung ano yung sasagot nila.
Akala ko ilabas nila si Guo. Hulihin nila si Guo. Di ba, binigyan ko ng ultimatum na ilabas sa kagad nila within a month. Nag-lapse na ba? Wala pa naman yata eh. So matapos yung 1 month, at wala pa si Guo. Depende sa sagot nila sa sa budget hearing. No more question? Any related question about Guo? Okay. Sir, bukod sa inyo, ang nababash ngayon sa social media ng mga netizen ay si Vice President Sara Duterte. Would you like to comment doon sa naging behavior niya sa pagsagot sa valid question ni Senator Riz Hontiveros during the budget hearing? Pasensyahan niyo na at ayoko magsalita tungkol doon. Pero sir, dapat ba yung mga head ng different agencies, yung mga government officials na maharap sa budget hearing, maging patient enough at sagutin na lang kung ano yung tanong kaysa lagyan pa? Well, yan ang SOP dito sa Senate. Lahat ng mga department heads ng agencies ay kailangan humarap dito sa Senate. But I think for me, based on tradition, yung presidente hindi naman kailangan umattend, saka yung vice president as a matter of courtesy. Pero bilang second highest... Kasi si Vice President Sara, she attended last year's hearing because she was the Secretary of Department of Education. That is why her presence was needed here. Pero sir, the mere fact na nag-attend siya sa hearing ng budget ng OVP bilang second highest leader of the land, di ba? Ang na-expect natin siya maging... Ako, based on my experience, ngayon ko lang kasi nakita si Vice President na dumating dito at pag-uusapan yung budget ng Office of the Vice President. Sa aking base sa experience ko, wala namang presidente at vice president pumupunta para i-defend yung budget nila. It's just a matter of courtesy. Yung kanilang mga assistant, nilang executive assistant sa pupunta rito. Si Leni Robredo pumupunta nandun dito, sir, di ba? I was not a senator then. Ayaw nga pala. Anyway, sir, vice chair ka ba ng committee? Finance? Yes. Anong mga agencies ang nakatoka? Wala, the same. So, tungkol sa entertainment industry. FTCP, MTRCB, at saka si HR. AFP, hindi sa inyo Defense Hindi. Department? I think si Senator Boto. So, walang medyo controversial dun sa budget na i-handle ninyo? Wala. But they can also attend naman all of the hearings sa budget. Lahat na agencies. Anyway, sir, about siyempre, yung mga nangyayari ngayong tensyon sa West Philippine Sea, do you think there is a need na nga na magpatawag ng National Security Council meeting yung Pangulo dahil dun sa latest incident na sinadya daw ba na pagbangga ng mga barko ng China sa 2 barko ng Philippine Coast Guard habang nasa Escoda Shoal last Monday? Well, I have here a briefer na meron ng 2 Philippine Coast Guard ships were heavily damaged after Chinese vessels collided near the Escoda Shoal, only 139 kilometers from the Palawan coast. Alam mo, dapat bantayan din natin yung Philippine rice o dati tinatawag na Benham rice. Hindi lamang yung West Philippine Sea kasi may past incidents ng Chinese research vessels ay pumapalaot din doon. At may presensya sa bahaging ito ng Cagayan, Isabela at Aurora provinces. And it is important. It is an important part of our country, of our territory, because once we explore it, this area may lower our dependence on fossil fuels and has a huge potential as a source of oil and gas. Kaya kailangan din hindi lamang in West Philippine Sea, pati na rin yung Philippine rice. So sir, nakikita niyo na reason ba't ganun ang China? Dahil nakikita nilang mayaman, maraming potential na pagkunan ng
ng oil, yung mga I territory really do nila? not know their motive. I do not know their intention kung bakit patuloy pa rin sila nangaharas dito sa ating soberenya, sa ating teritoryo. Kailangan talaga matigil na itong pagbubuli nila dito sa ating bansa. Kawawa yung ating mga fisher folks, mga fishermen, kawawa. So the mere fact yung pangaharas nila, hindi na lang sa tubig, di ba? Pati sa air, nagkaroon na rin ng Yes, incident. Do you think ano to? Lumalala ba? Or sa tingin nyo, makakaya pa naman itong resolved in a diplomatic and peaceful Lahat na nga ng klaseng paraan. We have passed through diplomatic channels, lahat ng note verbal, diplomatic protest. Kinuha na natin hundreds of it. But wala nangyari. It fell on deaf ears. That's the only way that we can do so far. We cannot, sabi ko, paulit-ulit ko nga sinasabi, we cannot fight China. So ano yung How can we do? Ano yung worst scenario na pwedeng mangyari, sir? Gera. Pero siyempre, hindi naman tayo papayag na Humantong sa ganun. humantong sa ganun. Maraming mamamatay sa atin. Sir, may mga ilang nakausap kami nun sa China, mga ilang dating military officials, tapos mga scholars, and then mga mga embassy officials nila. Ang isa sa nirereklamo nila, kasi daw nakikialam yung ibang mga bansa na may interest din. Wala namang interest ang US sa atin. Ang US doon sa West Philippine Sea. Wala namang interest ang Japan dyan. Wala namang interest sa Australia dyan. Ano yung interest nila? Yun yung mga kalyado ng Pilipinas na handang tumulong sa ating bansa in case na magkaroon ng mas malalang sitwasyon. And then parang natitrigger sila dahil dun nga sa ginagawa nating alliances dyan sa mga malalaking bansa. Natural lang yun. We are a third world country. We have no choice. We are a small country. We are not mightier as compared to China. Natural lang na we have to ally with these countries. No? Ang mahirap lang dito sa China, wala silang pakialam doon sa binabaliwala nila yung international law. Their claim over the West Philippine Sea is invalid, illegal, and no basis whatsoever. So considering yung patuloy ng tension, sir, sa tingin nyo, isa sa mga dapat pa rin pagtuunan ng budget for 2025 yung allocation para Sa palakasin defense. ang ating defense. Actually, ginawa na rin yan ni former Senate President Zubiri, tsaka ni former Senator Angara, when he was the chairman of the Finance Committee. Nagdagdag talaga ng budget allocation sa Defense Department. At saka ang problema rito sa China, hindi sila civilized They have to act in a civilized manner. Mukha silang uncivilized. Okay, Camille. Senator, Yes, Chloe. Ha? Yung website ng Senate. Oh. website. Don't you think po na the Chinese something to do this? That's farthest from my mind. Hindi siguro. I don't think so. Pero wala ka nakitang concern, the mere fact na nahack yung website ng Senate. Hindi naman lahat, wala naman yata nakuha ang mga vital documents Wala naman. Okay, Chloe. Sir, Okay, Raymond. bakit nabanggit nyo na yung big additional doon sa uncivilized na state? Bakit nyo tinawag na uncivilized yung kanilang pakikipag? Di ba? Parang harassment nila, parang pagbubuli nila. Civilized manner ba 'yon? Hindi sila civilized. Despite yung kanilang pakikipag-usap, Na makikipag-usap sila, iba naman yung ginagawa nila. So, Lang yan talaga.
hindi sila pwedeng pagkatiwalaan. Oo. Sir, kasi parang pinoprotest nila in a way na alliance tayo with the US. Wala na silang pakialam doon eh. Parang Tayo daw yung magkakapit bahay, ang layo-layo ng Amerika, ba't hindi tayo mag... Ba't tayo binubuli? Oh. kasi daw nakikipag magandahang loob. Tapos sasabihin nila, wala silang history na nag-invade ng country, ganun-ganon. Which is true, sir. Noong araw. Hindi naman sila superpower pa noong araw. So ngayon, ngayon. may tendency na. parang ginagawa nila sa Taiwan, di ba? So sir, anong pwedeng gawin ng mga lawmakers like you, aside dun sa mga reaction, aside dun Wala, sa pagbatikos? That's the only thing that we can do is to react and to react. Magalit na magalit. And to allocate bigger budget Yes. sa ano. Sir, sabi ni SP today, sampal daw sa PNP yung kabiguan din na ma-arrest si Pastor Kibuloy. So talaga bang ang dami ng kapalpakan ba ng PNP ngayon dahil nakalusot si Alice Guo, nakalabas ng bansa, na yung warrant arrest, I do not know if kung talagang kumpirmado na kaalis sa bansa itong si Alice Guo eh. Some quarters or some sectors say that she's still here in the country. Some say that she already left for Singapore or Indonesia or wherever. Hindi pa natin ma-confirm kung talagang nakaalis o hindi nakaalis dito sa ating bansa. Pero sa the mere fact na yung dalawa niyang companion na aresto na sa Indonesia, di ba, ng mga authorities. So pwede nga na nakalabas na talaga sila, Pwede di ba? rin, there's that big possibility. So the mere fact na naaresto, sir, itong sino ba itong mga ito? So may chance na sumunod na si I hope Alice so. Guo. I hope so. Anyway, so any additional questions? Okay. Dami From business world? Business World. Okay. Sir, considering the Senate Oversight Committee's review of RCEP earlier this week, how should the RCEP? country balance its pursuit of attracting more foreign investors and the need to develop local industries to boost Well, exports? we are still we just had our first meeting since I took over as Senate President Pro Temp. It was foreign to me, it was new to me na ang Senate President Pro Temp lang hawak ng Oversight Committee regarding RCEP, and we are still studying all matters regarding RCEP. Pero sir, matanong ko lang, kasi bago ka bumaba, nag-usap kayo ni Senator Robin about what? Secret. Tungkol pa rin to sa hearing kay Sandra, sir? Ha? Tungkol kay Secret. Sandra. So ano lang pwede mong share sa amin doon sa napag-usapan niyo ni Senator Robin? Wala naman. Kumustahan lang. Ha? Parang tagal niyo hindi nakita, sir. Parang tagal niyo hindi nakita. RG, do you have any question? Okay ka na? Cecil. Nascan mo na po ba yung budget? And sa tingin mo, Hindi pa. malaking realignment? Hindi ko pa na nare-review. So wala pa yung parang controversial na pwede i-align? Uy, sir, sa Wala inyo ang pa. budget ng MTRCB, Yes. kung sabagay, hindi naman wala silang authority sa issue ng ganitong sexual abuse sa showbiz? Wala. namang authority Ang sila. ano kasi ang worry ng ang gusto ng MTRCB na pati sanay sa social media ma-cover na nila. ma-cover nila kasi hindi kasama sa mandato nila yun. Kailangan ba ng legislation para ma-cover nila yung social media, I think sir? so. Kailangan siguro ng legislation yan. So kung Sa kailangan... Netflix, no? Yes, so Netflix and Prime. And in case kailangan, sir, will you be the one to file yes, proposed as long as bills? it is reasonable, why not? Okay, Robert. Sir Robert. Si John Lloyd. Na-conscious. Reaction nila doon sa temporary stay ng mga Afghan nationals dito sa atin, pending yung visa na. Well, regarding the Afghan nationals, kasi
nung nagkaroon kami ng deliberation or ng interpellation dun sa tungkol sa Afghan National, I questioned the housing, kung paano saan titira itong mga Afghan nationals. At kasi sabi ko, bibigyan natin ng bahay itong mga foreigners ito. Yung dami nating Walang bahay. mga kababayan na walang Homeless. bahay. Pero ang sabi naman nila, ang sasagutin ng Amerika, ng United States government, yung kanilang pabahay dito. At sa palagay ko, sandali lang man yata sila rito, no? How many days? Months naman, sir. Months? Months is 3 months. Oh, Sabi ko. it won't affect naman. Pero sir, yung movement nila habang nandito, limited lang ba? Or free sila na wala kayo? I do not know the procedure. I haven't studied about it. So wala kayong nakikitang security concerns, sir, kung Wala mag-stay naman sila siguro. dito? Well, that initiative, the initiative of the government, I think reflects our enduring commitment to humanitarian values and strong alliance with the U.S. government. And then we have a long history of providing refuge to those in need. Pero mukhang i-vet pa rin naman, sir, yung mga Oo, papasok. dapat i-vet talaga yung mga papasok dito na Afghan nationals. And hindi natin And all alam. expenses, sir, sagot ng US? Yes. I think there will be no expense on the part of the Philippine government. Okay. No more questions? Oy, sina? Okay, Mayan. Sir, si Sheila Lialgo, parating na daw po ng 4:30 sa Terminal 1 ng NAIA. Ano yung pwedeng dito siya idiretso sa Senate? Sino siya? Kapatid. Kasama siya sa ano, di ba? May warrant of arrest. So, diretso yun dito? Dito yung madidetain, sir? Ano yung pwedeng iutos ng Senate na dito diretso? Yes. Kasi wala pa naman siyang kaso, di ba? Yung warrant It's only the warrant of arrest of the Senate. Kayong custody dito, sir? She should surrender here. So, sir, malaking breakthrough ba ito? Kasi pwedeng mapiga si Sheila para sabihin nasan si Alice? Yes. If she will not tell the truth, sabay sila ni Jojo None sa baba. Sir, Okay. hindi po ba yung kahihiyan na sa Philippines, never sila nahuli, nagpunta sila abroad, nakuha agad ng ibang authorities doon? Oo nga. No comment. Nakap na yung budget ng CFA. So ano to, wake-up call sa mga authorities natin, sir? No comment. Sir, yung sa PhilHealth transfer ng fund, ano po yung take nyo doon? I don't support it. Para dapat sa Ha? dapat para sa health yung funds. Kung para sa health, ang dami ng utang ng PhilHealth, hindi mabayaran itatransfer pa. Ang dami nga nagkakasakit eh. Hindi sabi ni SP nga, sabi sa Sorsogon, 300 million yung utang nila doon, ba't hindi sila nagbayad ng utang? Kaya nga, at hindi lang sa Sorsogon, all over the country. Bayaran nila muna yan bago mag-isip ng kaltasan nila yung budget ng PhilHealth. Ano ba yun? Eh kasi daw sa GAA, sir, may provision na kapag may excess fund, ibalik sa National Treasury. Eh, diniklara naman kasi ng PhilHealth na excess fund nila yun. Patawag natin yung head ng PhilHealth. Bakit kayo may excess? Ang dami niyo pang utang. Magkano yung liabilities ninyo? At hindi ba, sir, kung may excess fund, dapat i-allocate na lang yun for additional health benefits sa mga members? Correct. Eh, ba't bibigyan daw ulit ngayon 70 billion? Saan? Yung sa subsidy for the next Next year. budget. Meron na naman daw. Galing sa Congress? 2025 budget. Diba parang nagkakaroon tayo ng subsidy dahil yung mga maraming Pilipino hindi nakakapag-contribute so sinasalo ng gobyerno. O kaya may subsidy. So, sir, yung pagkakaroon ng ganong excess fund, ibig sabihin, hindi nila effective na gagamit yung pondo, kaya Maybe. naging idle. Siguro fund. may mishandling of Sa dami na nagkakasakit, sir, ng mga Pinoy. marami. Hindi lamang, sobra dami nagkakasakit. Lalo na ngayon. Dapat bayaran yung ng PhilHealth yung mga utang nila. Even sa mga private hospitals, ang dami.
Lahat. Halos lahat ng mga ospital ng mga nakakausap ko na may-ari ng ospital. Daming utang ng PhilHealth. And sir, the mere fact na may pending pang petition sa Supreme Court, dapat hinold muna ng PhilHealth yung pag-remit nung... Kasi kahapon, addition, yung second tranche, itinransfer na nila yung 10 billion. Meron na naman. Kahapon. Kaya a total of 30 billion pesos. Basta sa akin, in my own personal opinion, bayaran na muna lahat bago sila magsoli ng pera. Bayaran muna lahat ng utang nila. Okay, Jan. Sir, wala yung underspending na question rin yan sa budget daily, di ba? Ng mga agencies. Yung utilization rate? Oo, sir. Yung underspending nila, na tipo, paano po ba nagiging ano ron? Hindi Dapat bigyan or... kasi pag yung utilization rate mo mababa, talagang babawasan ng budget. Eh, hindi mo ginagamit eh. So, ibig sabihin, hindi mo kailangan. Babawasan ka talaga ng pondo niyan. So you will make sure, sir, dito sa proposed 2025 budget. Gamitin na yung budget. Yung mga agencies na mababa yung utilization rate. Hindi nyo nabibigyan ng... Yes. Kasi What's hindi the naman nila use? kayang implement. Yes. Parang mayor ka. Marami kang pondo sa City Hall, hindi mo naman ginagamit. Eh, tanga ka, mayor. Wala kang project. Di ba? Eh, may pera ka na. Bigyan mo sa mga project mo. Okay. Okay. From the business world again. Sir, just a quick follow-up. Do you expect, on the previous question, do you expect the defense budget to likely to increase this year amid the I tensions? think so. I hope so. To boost the capacity of the Coast Guard? And, Yes. Okay. Okay? Okay. No more question? No more? Mark? May pahabol ka? RG? Wala na? Si Mark ngiti-ngiti. On that note, marami pong salamat kay Senator Thank you. Jinggoy Estrada, Senate President Pro Tempore Salamat. Jinggoy Estrada. At syempre, kay Fritz, kay Fritzy, ang kanyang ang kanyang mala international model na MRO. And syempre, sa pros, headed by Glenda Olid. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank Happy you. long Salamat, weekend, salamat. everyone.